Pagka-park pa lang ni Gail sa kanyang tricycle sa isang madilim na eskinita, alam niya na agad na may kababalaghang nangyayari sa unahan. Naririnig niya ang sigawan at bugbugan ng iilang lalaki. Bumaba siya at pilit tinignan kung anong nangyayari pero may ligaw na boteng tumamas sa kanyang paanan, kaya napamura siya. Lintik! Sino nagtapo nun? Asar na tanong niya bago tuluyang pinasok ang pinagmulan ng gulo. Nagsipulasan ng mga lalaki at may isa pang tumulak sa kanya bago tumatawang umalis. Hindi niya nahablot ang kwelyo nun dahil sa bilis nitong tumakbo. Naiwan siya sa dilim pero may narinig siyang munting kaluskos. Naglabas ng cellphone si Gail at inilawan kung ano ang nasa harapan. Nag-aalala siya dahil baka may mga hayop na naman na pinagtitripan ng mga lasenggo at rugby boys na yon. Hindi niya inakala na mas malala pa ang kanyang matatagpuan. Binulaga siya ng isang lalaki na kasalampak sa lupa. May nakatarak na kutsilyo sa balikat nito, pero base sa ekspresyon ng mama, tila ba hindi nito ramdam ang sakit. Tumayo ka dyan, isasakay kita sa tricycle ko, tara na! Sigaw niya, bago inaka ito, patayo. Hindi man lang ito umimik, hanggang sa mapunta sila sa parating may streetlight. Bugbog sarado ang lalaki. May hiwa pa ito sa labi, pero ang nakahatak sa atensyon ni Gail ay ang blanko nitong ekspresyon at matamlay na mga mata. Ihahatid kita sa ospital. Kumapit ka lang. Huwag na huwag mong bubunuti ang kutsilyo sa balikat mo, ah. Saan niya dito? Pinaupo ito sa tricycle at umikot sa driver's seat. Sumampa at sinipa paandar ang makina. Wala siyang narinig na sagot mula sa estranghero. Pero, tinitigan siya nito ng maigi. Para bang pilit ibinabaon ang kanyang muka sa alaala bago pumikit at nawala ng malay dahil sa mga sugat na natamo. Kinilabutan si Gail. Gago? Walang mamamatay sa brand new kong tricycle! Ay, shit! Iritable niyang saad sa isip. Binilisan niya ang pagmamaneho at sa emergency room ng isang malapit na pribadong ospital, doon niya nalaman ang pangalan ng lalaki. Adrian Peralta. Kaka-discharge lang nito ngayon mula sa natamang bugbog noong nakaraang linggo. Subalit heto na naman ngayon at na-admit ulit. Napahilamos ng palad si Gail at nakapamewang na tinignan ng lalaki mula sa labas ng silid. Nakausap niya ang isa sa mga attendant at may ibinahagi itong impormasyon sa kanya. Dito rin na-confine ng parents si Sir Adrian nung maaksidente sila. Namatay sila 3 linggo na ang nakakaraan. Ito naman ang pangalawang beses na nabugbog si Sir. Wala pa man ang 1 buwan matapos mawala yung mga magulang niya. Kung isa po kayo sa mga relatives ni Sir, isasuggest po namin na magpatingin siya sa espesyalista at pumasok sa therapy. Hindi biro ang pinagdadaanan niya, pero masyado matigas ang ulo niya para makinig sa amin. Hindi makapagsalita si Gail matapos yon. Napatango na lang siya habang tinatanggap ang wallet ng lalaki. Nakita niya ang iilan sa mga ID nito pati ang ATM card pero wala na itong cash. Mukhang ninakawan ng mga gunggong itong si Adrian sa eskinitang yon. Disente naman ang damit nito. Malinis ang haircut. Hindi rin lugi sa itsura. Si Adrian yung tipo ng mga star students sa eskwelahan na laging una ko magpasa ng assignment. Ganitong-ganito ang type ni Gail sa isang lalaki. Wala itong emergency contact person. Wala ring singsing sa kamay. Kaya agad niyang nalaman na hindi pa ito kasal. Kaya siguro ganun na lang ito kalungkot habang nagluluksa sa pagkawala ng magulang. Kasi wala palang karamay. Umalis siya na ospital at nagpa siyang babalik na lang bukas ng umaga. May duda siya na baka sisibat agad ang lalaking yun paggising nito. Hindi nga siya nagkamali dahil kinabukasan, naabutan niya si Adrian na nakikipaghilahan sa nurse. I don't need that, seryoso ako. Sabi pa nito, Sir Adrian, hindi kayo kumakain. Hindi pa lumalabas ang result ng test na isinagawa para makita ang sitwasyon ng sikmura niyo. Baka napuruhan kayo dyan.
Huwag niyong tanggalin ang dextrose, please. Pakiusap ng babaeng nurse. Kumirot ang ugat sa ulo ni Gail. Pumasok siya sa pribadong silid at nagpasalamat sa babae. Kumalma sa wakas si Adrian at mabilis na umalis ang nurse. Halatang pati yun ay banas na sa ugali ng lalaking to. Ikaw pala. Nakangiting bati ni Adrian sa kanya. You saved me. Thank you so much. May gusto ka bang kapalit? I mean, naabala kita na husto, kaya kung may paraan para makabawi ako sa'yo, gagawin ko. Lumapit siya sa kama nito at komportableng umupo sa tabi. May kwarto sa bahay na gusto kong paupahan sa'yo. Strikta ako kaya walang nagtatagal na boarder, kaya kung seryoso ka sa alok mo na yan, rentahan mo yung kwarto sa bahay ko ng ilang buwan. Kalmadong yumuko ang lalaki at inayos ang nalukot na kumot. Pinigilan niya ang kamay nito para hindi umusli ang dextrose at ang masayang ang laman nito. Bumuntong hininga naman si Adrian. I can just pay you directly. Tapos hindi ko na kailangan tirahan ng kwarto mo. Nagtagis ang bagang ni Gail. Tinignan niya ito sa mata at sinabing, pwede din ako na lang sumaksak ng diretso sa'yo. Di yung unti-unti mo pinapatay yung sarili mo. Pero syempre, illegal yun, diba? Di ko gagawin yun. Saglit na natulala si Adrian. Malungkot itong tumingin sa kanya. Di ko alam kung ano yung pinagsasabi mo. Ganyan na ganyan din ang sinasabi ng mga kriminal kapag kina-question na sila ng mga pulis. Guilty. Natawa ng tuluyan ng lalaki. I don't know what you're trying to do. Kung pera ang habol mo, sige lang. Pero wag kang umarte na para bang basang-basa mo ko. Okay? So name your price. Kailangan ko ng kasama sa bahay. Yun lang. May humahabol ba sa'yo? Namimiligro ba ang buhay mo? Umiling naman siya. Gusto ko ng tagaluto, tagalaba, tagalinis. I'm not a damn slave. Bibigyan na lang kita ng pera para magbayad ka ng utusan mo. Hindi rin ako anghel, pero niligtas kita kagabi. Kita mo yun? Boom! Connection. Kung intensyon mo talaga makabawi, gagawin mo yung sinabi ko. Napaisip si Adrian sa kanyang sinabi bago tumango. Alright, tara na agad. Sabihin mo sa nurse na tanggalin to at ready na ako para ma-discharge. Hindi kita uuwi na puno ng hilaw na pasa at nagdurugong balikat, Mr. Adrian Peralta. Magpapagaling ka dito bago kita iuuwi. Baka ipapulis ako ng kapitbahay ko. Nagchichismis na nga ako na gangster minsan. Huwag mo nang dagdagan. Napangiti ang lalaki. May I know your name? Gail. Masyadong girly. Tapos ang brusko-brusko mo. Ikaw, ano nga ulit pangalan mo? Adrian is my name. Kumarap siya sabay sabing, manly na manly ang pangalan mo. Pero, maharap ka lang sa mabigat na problema. Unang solusyon mo, pagpapakamatay agad. Hindi talaga tumutugma, no? Namutla ang lalaki. Nabiyak naman ang puso ni Gail. Kuhang-kuha niya ang galawan ng lalaking to. Sinadya nito magpabugbog at hindi man lang lumalaban. Ayaw nakitilin ng sarili, gamit mismo ang mga kamay. Pero nais itong magpabugbog sa iba at hayaan ng iba na tapusin siya para magbukaring aksidente. Gaya na lang sa nangyari sa mga magulang nito. Hindi alam ni Gail pero para bang pinupulupot ng wire ang kanyang puso. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Ano bang alam mo? Mahinang tanong ni Adrian bago humiga sa kama. You can stop coming here. Iwan mo na lang ang address mo dyan sa mesa. Pupuntahan kita kapag magaling na ako. Okay. Asaan ko yan ha? Malungkot ka, suplado ka. Dawag ka pero hindi ka rin naman siguro sinungaling. 'Di ba? Maghihintay ako kasi nangako ka. See you! Umalis si Gail sa ospital at bumalik sa kanyang tricycle. Nanginginig ang kanyang mga kamay at naluluha siya. Naaalala niya ang kanyang sarili kay Adrian. Minsan ding naligaw ng landas si Gail, dati pero hindi niya tinuloy ang naisip at heto siya ngayon. Hindi niya hahayaan na may buhay na masayang dahil sa pagluluksa. Ipapakita niya na may dahilan pa para magpatuloy ang buhay. Lumipas ang ilang linggo,
na walang ibang maisip si Gail kundi si Adrian. Inaalala niya kung tama ba naging desisyon niya na iwan ito sa ospital at kung buhay pa ba ito ngayon. May mga gabi na binabangungot siya at nakikita ang kutsilyo sa balikat ng lalaki. Kinabukasan, kulang man si Gail sa tulog, pinilit niyang bumangon para bumiyahe. Dahil bukas araw ng coding sa kanyang plaka kaya wala siyang gagawin. Humihikab na binuksan niya ang pinto at halos mapatalon siya nang makita si Adrian na nakaupo sa kanyang veranda. Paano ka nakapasok sa gate? Umakyat ka ba ng bakod? Usig niya habang inoobserbahan ang katawan nito. Mukhang wala namang sugat si Adrian. Naghilom na rin ang mga pasa nito sa muka. Nakalimutan mo isara yung gate gabi. Nagulat nga ako eh. Buti di ka pinasok na masasamang loob. Sagot nito bago lumapit at nakipagkamay sa kanya. Good morning. Mukhang di ka pa nakakapagkilamos ha. Sinamaan niya ito ng tingin bago napansin sa wakas ang band-aid na nasa palapulsuhan nito. Nagtiimbagang si Gail. Mabilis itong pinapasok sa bahay. 6:00 pa lang na umaga no? Ang aga-aga pa kaya? Asar na reklamo niya bago sinimula ng pagtitimpla ng kape. Ilang saglit pa, sumunod si Adrian at tinulungan siya sa paghahanda. Saan ko ilalagay gamit ko? Mamaya mo na problemahin yan. Ubusin mo muna tong tsaan na ginawa ko. Nilagyan niya ng konting pampatulog ang inumin ni Adrian bago binigay sa lalaki ang tasa. Ipinasok niya mga gamit nito saka nagluto ng pagkain. Ilang saglit pa, nakita niya ang lalaki na mahimbing ang tulog sa sala. Itinuwid ni Gail ang pagkakahiga nito, saka maingat na binuksan ang band-aid sa palapulsuhan ni Adrian. Nakita niya ang iilang hiwa na may kalaliman sa balat ng lalaki. Mukhang bago lang ito. Hindi man lang nilagyan ng paunang lunas. Talagang tinapalan lang ng band-aid matapos tuyuin. Tinitigan ni Gail ng malalim ang eye bags ni Adrian. At nagpa siyang lagyan ng gamot ang sugat nito. Umalis din siya para magtrabaho, pero distracted naman ang isip niya buong araw. Mukhang walang balak si Adrian na puntahan siya matapos nitong umalis sa ospital. Hinanap lang siya nito nung lumala ang depresyon na nadarama at nag-umpisang sugatan ng sarili. Alam ni Adrian na mali ang gawain yon, pero mahirap labanan ang kati sa dibdib na walang mapaglagyan. Nakakalunod ang lungkot ng pagluluksa at pakiramdam na para bang nag-iisa ka. Alam na alam ni Gail dahil matapos siyang maghahasa dati at nabuntis sa sinapit na pang-aabuso, hinarap naman niya ang pagkakahulog ng supling dahil masyado siyang bata nung maganap ang krimen. Hindi kayang isustain ang kanyang patpating katawan sa napakamurang edad ang pagbubuntis kaya siya nakunan. Ilang taon siyang naging diring-diri sa sarili. Sinubukan niya ring tumalon sa tulay pero nailigtas siya ng isang mama. Nagsimula siyang magbago nang mapagtanto niya na hindi pa huli ang lahat. Tumanda siya na boyish at basigulera para walang magka-interes sa kanya. Sa edad na 25, wala pa siyang nagiging nobyo dahil sa kanyang nakaraan. Makailang beses niyang pinarusahan ng sarili sa samot-saring paraan dahil sa duming hindi matanggal sa kanyang dibdib at isipan. Kung natuloy ang pagbubuntis niya noon, ano kaya ang sinapit ng bata na yun ngayon? Makaka-move on kaya siya? Gusto niyang tulungan si Adrian. Desidido siya na makita kung paano ito makakabangon at makakangiti ulit ng malaya. Kinagabihan, nakabukas na ang ilaw sa buong bahay pag-uwi ni Gail at may kung anong nasusunog sa kusina. Naabutan niya si Adrian na suot ang kanyang pink na apron at nagluluto ng scrambled egg. Magulo pa ang buhok nito na tila baka gigising lamang. Hi! Saan niya dito? Hi! Bati nito sa kanya. Nagustuhan ni Gail ang pamumulas sa mukha nito mula sa init ng kalan. Binaba niya ang tinapay na dala at nagbihis ng pambahay. I don't know how to cook anything else. Magsasawa ako sa itlog. Kaya dapat mag-aral ka ng ibang putahe. Magsabi ka lang ng mga kailangan mo, tapos iuuwi ko. Sagot niya. Ang totoo niyan, gusto lang ni Gail na may pinagkakaabalahan nito sa bahay.
Imbes na magmukmok, naglabas ng wallet si Adrian, ibinigay sa kanya ang ATM card. Binanggit pa nito ang passcode. I have a substantial amount of money there. Ikaw na ang bahala sa kung anong kailangan mo rito sa bahay. Saad ng lalaki, bago tinapos ang pagluluto at naghanda ng plato sa hapagkainan. Itinago ni Gail ang card at nag-umpisang magdasal bago kumain. Tinignan siya ni Adrian bago ito na unang sumandok sa kanin. Nilagyan mo ba ng gamot ang tsaka kanina? Halos mabilaukan si Gail pero napanatili ang kanyang ngiti. Ako agad ang may sala. Di ba pwedeng napagod yung katawan mo kaya nakatulog ka na matagal? Tanong niya. Malamyang umiti si Adrian bago sinabing, hindi ako nakakatulog agad, Miss Gail. Madalas 2 oras lang ang tulog ko araw-araw. Kaya nakakapagtaka na sa unang punta ko pa lang dito. Nakapagpahinga ako ng halos 10 oras. Nilagyan ko nga ng pampatulog yung tsaa mo. Pag-amin niya na nakangiti. Bumuntong hininga si Adrian. Sa susunod huwag mong gawin yan. Susubukan ko matulog na maayos araw-araw. Ayoko masanay sa gamot o kahit ano dyan. Please. Masayang tumango si Gail. Uminom ka rin na maraming tubig ha. Namamalat na yung labi mo kanina umaga. Ang lalim pa ng eye bags mo. Tapos, ang nipis-nipis na niyang mukha mo. Ibang-iba ka na doon sa ID picture mo. Nahihiyang yumuko si Adrian at tumango. I get it. Okay lang ba kung magsiset up ako ng drawing table dun sa kwarto? Drawing table? Illustrator ka ba? Nope. Okay, sirit na. Ano? I make designs for houses. I'm an architect. Napahawak si Gail sa dibdib. Base sa asta mo, mukhang di ka naman gipit sa pera. At ayaw mo magpatingin sa psychiatrist o pumasok ng therapy. Naging matalim ang tingin ni Adrian sa kanya. Subalit, pasensya na lang ito dahil mas matigas pa sa bakal ang loob ni Gail. Hindi pa nabuhay ang lalaking kakatakutan niya, kaya naman nagangat lamang siya ng kilay. Walang nagawa ang lalaki kundi ang sumuko at magsalita. Ayokong pag-isipan ako ng mali ng mga kliyente ko. That's something you can't hide from the rich families I work for. Oras na malaman nila nagpatingin ako sa ganyan. Tatatak na sa isip nila na baliw ako. Now look at me, Gail. Mukha ba akong baliw? Hindi. Hindi ka mukhang baliw, pero Adrian, may kung anong basag dyan sa pagkatao mo na kailangan mong gamutin. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. Pero pinuntahan kita. Mahinang sabi nito sa kanakiusap. Show me. I want to get better, Gail. Ayoko na rin na lagi akong ganito. Pero napakahirap kalabanin ng utak. Please help me. Sa unang pagkakataon, nakita ni Gail kung paano magpakita ng matinding emosyon si Adrian. Lumandas ang luha sa magkabilang pisngi nito at malalim ang bawat paghinga. Hinayaan ito ni Gail at nagsalin na lamang ng tubig sa baso. Ang cute mo naman palang umiyak, pero nagkukunwari ka matapang dahil ayaw mo mahusgahan ka ng iba. Umiling siya. Gaya ng sabi ko, ikaw lang ang makakapagpahilom ng sugat mo. Sasamahan lang kita hanggang sa kaya mo na. Ilang saglit na tinignan ni Adrian ang baso ng tubig bago ito tinanggap at ininom. Nasiyahan si Gail dahil para sa kanya, simbolo ito ng pagpayag ng lalaki. Dahil dyan, sasamahan mo ako mamasada bukas. Alok niya, na agad sinimangutan ito. I will be your little house husband dito sa bahay, Gail. Dito na lang muna ako. Natawa siya kaya naman unti-unting gumaan sa wakas ng usapan. Kahit papaano, may nasimulan sila sa araw na ito. Excited na si Gail sa mga susunod pang araw. Maaga siyang nagising kinabukasan. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa amoy ng kape at tinapay. Dahan-dahan siyang bumaba. Nag-aayos pa ng buhok at nadatnan si Adrian sa kusina. Suot pa rin ang pink na apron kagabi. Pero ngayon may dagdag na puting tuwalya na nakasabit sa balikat nito. Good morning. Bati ng lalaki, habang abala ito sa paghahalo ng gatas sa kape. Gets ko na kung ba't trip na mga mayayaman ang kumuha ng katulong. Ganito pala yung pakiramdam na pinagsisilbihan. Baka nagpapakahirap ka na dyan, ha? Biro niya,
bago umupo sa hapagkainan. Hindi naman. Pero sabi mo gusto mo nang kasama sa bahay. So I'm just trying to be useful. Simpleng tugon nito. Habang kumakain, napansin ni Gail na may kakaiba sa tingin ni Adrian. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya habang tinutulak ang platito ng pandesal sa lalaki. Nagdalawang isip muna si Adrian bago nagsalita. Kanina, habang nagtitimpla ako ng kape, naalala ko si Mama. Ganito rin kasi siya tuwing umaga. Gising na ako, bago pa siya bumaba. Minsan ako rin gumagawa ng kape para sa kanya. Hindi makagalaw si Gail. Alam niyang malaking bagay para kay Adrian ang magbahagi ng simpleng alaala. Baka ito na ang unang hakbang para sa pag-move on nito. Siguro miss na miss mo siya. Malumanay niyang saad. Tumango ang lalaki at ngumiti ng bahagya. Every single day. Ngayon lang yata ako nagkwento nito sa iba. So thank you. Mabuti at nasabi mo sa akin. Ako maaga ako na ulila kaya wala akong idea ko anong pakiramdam na magkaroon ng magulang. Naalala mo yung mama mo sa akin? Baka mamaya ako papalabahin mo ng damit mo dyan, ha? Napatawa si Adrian sa unang pagkakataon. Nabighani naman agad si Gail dahil sa malambing na tawa nito. Tapos mahinhin pa kung kumilos. Sophisticated kumbaga. Nagiinit tuloy ang tenga niya sa tawa nito. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas komportable si Adrian sa bahay. Naglalabas na ito ng mga gamit, isang lumang drawing table, ilang lapis, ruler at mga blueprint na halatang pinagtrabahuhan ito ng matagal noon. Madalas itong abutan ni Gail sa sala, nakayoko at nagdodrawing. Isang hapon, habang naglilinis si Gail, lumapit siya sa mesa nito at sumilip. Uy, ganda nito ah. Modern style, para kanino to? Saglit siyang tinignan ni Adrian bago sumagot. Para sa supposed to be dream house ng parents ko. Plano ko sana ipagawa bilang retirement gift. Pero wala, di na natuloy. Ayaw mo bang itago yan? Gusto kong tapusin to. Weird ba yun? They will never see it, wala na sila. Di nila masasabi sa akin kung may gusto pa sila ipabago o ano. Hindi, ang totoo nga niyan, napakaganda nito eh. Baka magustuhan niya na magiging asawa mo, sayang naman. You really think so? Oo naman, kailangan ba ng assistant? Ako na yon, pero wala akong alam sa architecture kaya ako na lang magsasharpen ng lapis mo. Napailing ang lalaki pero hindi maitago ang ngiti. You're ridiculous. Huwag mong minamalit ang tulong ko ah. Pakli niya sabay, tungo para silipin ulit ang design. Nakita niya ang pagtingala ni Adrian sa kanya, pero hindi niya ito pinansin, bagkus ngumiti lang. Sa sumunod na linggo, unti-unti nang nagbabago ang routine ni Gail. Tuwing umaga sabay sila mag-aalmusal ni Adrian. Minsan simpleng kape at tinapay lang. Minsan naman sinangag at itlog na may hotdog. Pagdating naman ng hapon, lalabas sila para mag-grocery at magpapalipas oras sa maliit na street market malapit sa terminal. Dito nagsimulang magkwento si Adrian ng mga mas personal na impormasyon. Mga kwento tungkol sa kabataan nito, lalo na sa mga adventures na napuntahan kasama ang ama. Sumunod naman ay ang high school experience. Kabilang na ang unang beses itong mag-cutting class para lang pumunta sa mall at manood ng sine. Para kay Gail, na hindi pa nakakaranas ng mga bagay na yon, labis siyang naengganyo. Hindi siya nayayabangan kay Adrian. Dahil base sa pananalita nito at pagtingin sa kanya, gusto lang talaga nitong magkwento ng mga nakakatuwang bagay. Adrian, labas kaya tayo? May bagong bukas sa parisan sa kanto. Unli rice daw, tara na. Alok niya saka nagsuot ng tsinelas. Nakita niya ang pagngiti ni Adrian pero maya-maya, hindi ito lumabas. Mas piniling magmukmok sa kwarto. Bumalik siya sa loob at kinatok ito. Bihis ka na ba? Tara na! I think sa susunod na lang ako sasama, Gail. Napasandal siya sa pintuan habang sumisilip ang lalaki sa siwang. May pula sa mga mata nito. Pumasok siya para salitin ang noo ng lalaki. Subalit wala namang kakaiba sa temperatura ni Adrian. May masakit ba sa'yo? Binaba nito ang kamay niya at maingat na umiling. Babawi ako sa sunod. Pumayag na lang siya at mag-isang umalis.
Kahit na nag-open up sa kanya si Adrian madalas, may mga araw din na halos ayaw nito magpahawak. Masyadong moody at tipid sa pananalita. Nung una, halos ayaw niya itong iwan pero pagtagal, natutunan niya itong bigyan ng space sa tuwing natitrigger ang mga problema sa isip nito. May mga gabi rin na talagang tulala lang si Adrian, pero napansin ni Gail na mas mabilis itong bumabalik sa kasalukuyan kapag kinakausap niya. Minsan, magbibiruan lang sila, minsan nag-uusap tungkol sa bagyo. Ang importante, para sa kanya, ay ang makitang responsive ito sa mga tanong. Isang gabi, habang naghuhugas ng plato si Gail, pumasok si Adrian sa kusina. Namumutla ito at bahagyang nanginginig ang labi. Gail, if kasama ko sila papa noong araw na yun, you think they will still be here? Kung ako yung nag-drive ng kotse? Tumigil siya sa paghuhugas at tinignan nito. Hindi niya ito sinabihan na huwag mag-isip ng ganon. Hindi niya rin sinabi na mali yun. Tinignan niya lang ito sa mga mata saka sinabing, Adrian, sumalpok ang isang malaking truck sa kotse ng papa mo. Kahit ikaw pa ang magmaneho nun, walang himala na mangyayari. Dahil hindi naman kotse niyo ang may mali, kundi yung nakabangga mismo. Kung nandun ka nga, at ang ending 3 kayong namatay, isipin mo na lang mararamdaman ng mga magulang mo. Lumabas sila noong araw na yon para puntahan ang birthday celebration mo. Hindi para sabay kayong mawala. Naintindihan mo? I was just asking. Mas bata ako kay papa kaya baka mas mabilis yung pagpapatakbo ko, di hindi sila matatamaan nun, di ba? Kung ako yun nandun, baka may nagawa ako. Kapag sinabi niyang oo, magagalit ito sa sarili at magsisimula na naman ang pagsusugat nito o paghahanap ng gulo. Pumuntong hininga si Gail at binanlawan ng kamay. Lumapit siya kay Adrian at hinuli gamit ang palad ang pisngi nito na unti-unti nang nagkakalaman ulit. Huwag kang selfish. Isipin mo kung ano lang ang nararamdaman ng parents mo kung sa edad mong 27 mamamaalam ka agad. I was just wondering. Mag-wonder ka ng ibang bagay. Di yan nag-iisip ka ng kung ano-ano dyan. Minsan naiisip na ni Gail na kumupkop ng tuta para kay Adrian. Pero hanggat di pa siya sigurado na hindi ito magre-relapse sa kalungkutan, wag na muna. Isang gabi pa nang bumalik si Gail mula sa pamamasada. Pagpasok niya sa bakuran, agad niyang napansing naka-on lahat ng ilaw sa bahay, bukas din ang gate. Madalas naman nagsasara si Adrian at pumipito lang siya kapag gusto niya nang pumasok. Pagpanhik sa loob, nakita niya ang lalaki sa sala. Nakaupo sa sahig, hawak ang isang lumang picture frame. Natigilan siya na makita ko sinong nasa litrato. Isang masayang mag-asawa sa tabi ng batang si Adrian. Parehong naka-straw hat at nakangiti. Sino nagbigay nito? Tanong niya. Lahat ng naiwang gamit ng parents ni Adrian, nakita niya, kaya alam niyang bago ito. Dinala kanina ng kapatid ni Papa. Para daw sa akin. Kinuha nila sa lumang opisina. Di ko man lang alam na may naiwan pa palang picture doon. Mahina nitong sagot. Kita niya sa kamay ni Adrian ng paminsan-minsang panginginig habang halos mabasag na ang frame sa higpit ng kapit. Gusto mo bang pag-usapan? Hindi niya natapos ang sasabihin. Bigla itong tumayo at dumiretso sa kusina. Sumunod siya at naabutan ng lalaking nagbubukas ng cabinet at naghahanap ng kung ano. Nang makita niya, ang hawak nitong matalim na cutter. Mabilis siyang lumundag para kunin ito. Hoy, ano yan? Sigaw niya habang hinahablot ang cutter mula sa kamay nito. Ano ba yung iniisip mo, ha? Nabigla si Adrian sa kanyang lakas, pero hindi niya ito tinantanan. Kung akala mo na ito lang yung paraan para maibsan yung sakit, nagkakamali ka. Itigil mo yung iniisip mo ngayon. Ano ba, Adrian? Siya naman ang napasinghap. Nung yakapin siya nito bigla at patahanin. Shh, Gail. Iisipin ng mga kapitbahay nag-aaway tayo. May dalang isang kahon ng gamit si Tito. Bubuksan ko sana para ipakita sa iyo ang laman. Nakahinga siya ng maluwag.
Mariin siyang tiningnan ni Adrian na para bang natutuwa pa sa kanyang reaksyon. Kaya ba nung unang linggo ko rito, wala akong makitang kutsilyo o gunting sa bahay kasi yan ang iniisip mo? Hindi nakapagsalita si Gail. Ano pa ba idedepensa niya? Iyon naman talaga ang totoo. Tuluyan ang natawa si Adrian. You're so silly. 2 linggo tayo nagtiis sa itlog kasi ayaw mo akong paggamitin ng kutsilyo. Masisisi mo ba ako, ha? Hinagod ng binata ang kanyang braso sabay malambing ng ngumiti. No. Aaminin ko. Noong nakaraan gusto ko na talagang tumalon sa tulay. Ayoko lang makarating sa mga kamag-anak namin. At mga kliyente ko kung gaano ako duwag kaya sinubukan ko maglakad sa madilim na eskinita. Mas kaaya-ayang pakinggan ang balita kung sasabihin Adrian Peralta, bachelor na architect, namatay dahil sa isang hold-up incident. Kesa naman, isang lalaki tumalon sa tulay. Tapos iisipin ng lahat, nagawa ko yun dahil sa utang o babae. Ayoko rin madumihan ang pangalan ng mga magulang ko. Paulit-ulit na sinapok ni Gail ang braso nito hanggang sa umaray ang binata. Ouch! Bakit ba? Nagsasabi na nga ako ng totoo. Hindi maganda yung iniisip mo, ha? Duwag ka nga kung gagawin mo yan. Mas gusto mong tumakas kesa mag-move on? Hindi ka ba nasasayangan sa pagod ng mga magulang mo sa pagpapalaki sa'yo? Alam mo mabubuting tao sila tas ito'y susukli mo, ha? Asik niya kay Adrian. Huminga ito ng malalim at hinigpitan ng yakap sa kanyang bewang. Naiintindihan ko yan ngayon, Gail. Mahirap labanan ng lungkot at pagsisisi pero sisikapin ko. Wala na ba ibang sinabi ang tito mo? Marami. Ang totoo niyan pagkatapos namin mag-usap, pakiramdam ko sinisisi nila ako sa pagkawala ni Papa. He's a good businessman. Siya ang nag-handle ng kumpanya nila magkakapatid. I am next in line pero hindi pa ako handa. Kaya't pinilit nilang hindi ako mag-focus doon. Ba't di na lang sila mamroblema doon imbis na ipitin ka nila ng ganito? Natawa si Adrian sa kanyang ekspresyon. Saka na sila makakapag-desisyon doon. Nang sila lang kapag wala na ako. I am my father's scion. Kaya lahat ng major decision dadaan mo na sa akin. Tila may switch na bumuhay sa pagdududa ni Gail. Pakiramdam niya, alam ng mga relative nitong si Adrian ang pagiging depressed nito. Kaya ngayon, ay sinisisi at kinokonsensya ang binata gamit ang mga picture at gamit ng yumaong mga magulang. Hindi maganda ang kutob niya sa mga tito nitong si Adrian. Baka kailangan niya itong bigyan ng babala tungkol sa mga oportunista at mapagsamantalang kamag-anak. Naging totohanan ang hinuha ni Gail ang dumaan ng linggo. Hindi siya sanay na may kumakatok sa gate nila ng 2:00 ng hapon. Karaniwan, tahimik ang kalsada sa oras na ito. Tanging mga batang naglalaro sa kanto ang maririnig. Pero ngayon sunod-sunod at malalakas na katok, kasabay pa ng pabalang na tawag na isang ginang at 2 babaeng mas bata. May tao ba dyan sa loob? Kanina pa kami dito. Ano ba yan? Mami, wala ba talagang tao dito? Ang init, ha? I just know. Masusunog ako dahil sa toner. Dapat sa kotse na lang ako naghintay. Napasilip siya mula sa bintana at nakita ang 2 babaeng nakapustura. Naka-heels sa gitna ng lubak na daan. Nakadress kahit maalikabok. Ang nanay naman ng mga ito nakasuot ng attire pang yoga. Pagbukas niya ng gate, agad nang sumugod ang isa sa kanila habang hilaw ang ngiti. Ikaw ba si Gail? Anong kailangan niyo? Kami ang pamilya ni Adrian. Narinig namin na dito siya nakikitira. Kailangan namin siya makausap ngayon din. Madiing sabi ng ina, sabay silip sa looban ng bahay na parabang naaamoy na si Adrian sa malapit. Bago pa siya makasagot, lumabas na ang lalaking hanap-hanap ng mga ito. May hawak pang isang baso ng tubig para kay Gail. Kita niya agad ang pagbagsak ng mukha ng lalaki. Nung makita ang mga bisita. Anong ginagawa niyo rito, tita? Adrian, halika. Kailangan mo nang bumalik sa amin. Hindi ka safe dito. Alam ko naman marami kang pinagdadaanan. Baka mas lumalayan kapag malayo ka sa pamilya. Nakita ni Gail ang manipis ng ngiti ng dalagang kasama ng ginang at halos mapasinghal siya sa inis. Iniwan niya ang mga ito sa sala habang siya naghahanda ng maiinom sa kusina. Hindi rin nagtagal ang 3 kaya paglabas niya, wala na si Adrian.
at nasa kwarto na habang may naiwang pitaka sa mahabang sofa. Lumabas siya para habulin ng mga bisita at naabutan niya ang pag-akyat ng mga ito sa sasakyan. Narinig niya ang daing ng isang dalaga habang nagpapagpag ng binti. Hindi naman siya namayat, Mommy. I can see sadness in his eyes. Akala ko ba magpapakamati na siya, parang hindi naman. Lumabo ang paningin ni Gail at ang sunod niyang nalaman, lumipad na ang pitaka papunta sa mukha ng babaeng nagrereklamo. Para ba itong nasampal sa lakas ng pagtama? Oh my God! Mommy! Bumaling sa kanya ang ginang at takmang sasampalin siya. Hinuli niya ang kamay nito at pinilipit gamit ang kanyang braso. Let me go! Ipapupulis kita! Sige, subukan niyo. Para malaman ni Adrian ang mga pinagsasabi niyo kanina. Putang ina niyo pala eh. Ginagawa niyong kapital sa negosyo ang pagluluksa ng isang tao? Gago? Sino ka ba para umarte ka ng ganyan? Akala mo, santo ka kung makialam? Nasasayang ang hirap at pagod ng buong angka namin kung mauuwi lang sa kamay ng duwag na yan. Wala ba kaming karapatang mag-alala? Sumunod na siya sa mga magulang niya. Huwag yung nagmamarunong siya sa negosyo tas ang ending sa kangkungan kaming pupulutin lahat. Agad namang napatingin sa ginang si Gail. Nagtagis ang kanyang bagang. Ang sabihin niyo, mga sakim kayo. Ayaw niyo siyang tulungan na maging maayos kasi gusto niyo kayo mismo ang hahawak sa negosyo. Huwag niyong iiputan ng ulo ko Di ako tanga. Kung mauuwi man kayo sa kangkungan, yun ay dahil mga baboy kayo. Alis! Dumukbang siya at kumuha ng malaking bato sa gilid ng daan. Agad nagsipulasan ng mga ito kaya kampante siyang pumasok ng bahay. Pagbalik niya sa sala, naabutan siya ni Adrian na naglalakad. Nakita niya rin ito na nakamasid sa bintana. Mukhang nakita nito ang gulo pero baka hindi nito narinig ang buo nilang usapan. Anong ginawa mo? Tinaboy ko sila. Adrian, sinasadya nilang lalo kang masira para makuha nila ang negosyo niyo. Kung babalik ka sa kanila, ikaw lang ang kawawa. Namutla ito. Sigurado ka bang yun na narinig mo? Tumango siya ng walang alinlangan. Oo, at wala akong pakialam kung galit ka sa ginawa ko. Mas gugustuhin ko na magalit ka sa akin kesa marinig na binabastos ka nila. Natahimik si Adrian ng ilang segundo bago umupo sa sofa at itinakip ang kamay sa muka. Pwede ko na maibigay yun ng diretso sa kanila. Hindi na nila kailangan magplano ng kung ano-ano. Maybe I should go with them and talk? Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Makinig ka. Hindi kita pipilitin na manatili dito kung ayaw mo. Kung darating ang araw na gusto mong umalis, wala akong hihinging kapalit. Pero habang nandito ka, may isang bagay akong ipaglalaban. Yun ay ang maging maayos ka. Hindi para sa akin. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kung ganun, bakit? Matagal ko nang gustong itanong to. Ba't mo ako gustong tulungan? Dahil alam ko kung anong pakiramdam na mawalan ng lahat. At alam ko rin kung gaano kahirap bumangon ng mag-isa. Ayokong maranasan mo yon nang walang kahit sinong kumakampi sa'yo. Huminga siya ng malalim at nagsimulang ikwento ang kanyang nakaraan. Mula sa kanyang maagang pagkakaulila, ang nangyaring panggagahasa at nang makunan siya hanggang sa pagbawi niya ngayon. Nagulat si Gail nang lumuhod si Adrian sa kanyang paanan at umiyak ng walang pasabi. Hinagod niya ang buhok nito habang pahigpit ng pahigpit ang yakap ng binata sa kanyang binti. Natawa na lamang siya dahil masarap sa pakiramdam ang makitang may nasasaktan para sa kanyang naranasan noon. Dati wala siyang mapagsabihan. Ngayon, may nakakaintindi na sa kanya. Lumipas sa mga araw at imbes na bumuti, mas lalong naging tahimik si Adrian. Minsan uupo ito sa veranda ng matagal at titignan siya habang nagpapalit ng pyesa ng makina ng kanyang tricycle. Hindi matagalan ni Gail ang titig ng binata kaya tinatapunan niya ito ng damo kapag wala siyang hawak na tools. Lagi namang umingiti si Adrian bilang tugon. Pumasok ito ng bahay para ipagtimpla siya ng juice saka lumabas. Here, get some rest. Umupo si Gail at sinundot ito sa tagiliran. Anong iniisip mo kanina? Bumusangot si Adrian habang tinitignan ng damit na may mantsa na ngayon mula sa kanyang kamay. I want to draw you, Gail.
Di magsabi ka lang, hindi yung tumutulala ka dyan. Ba't ka ba nahihiya? Idodrawing mo ba ako ng mala Titanic, ganon? Bumaba ang tingin ni Adrian sa kanyang katawan bago ngumiti. Mukha mo lang sana yung i-request kong model sa portrait. Pero kung ganyan ang suggestion mo, I'm all ears, Gail. Nahihiyang tumikim si Gail at natawa. Loko ka. Alam mo, may isang bagay na lang tayo hindi pa nagagawa. Yes, ano yun? Kita niya ang pagkistap sa mga mata nito. Inom tayo. Ako bahala sa gin mamaya. Naging matabang ang ekspresyon ni Adrian na tila ba hindi yun na ina-expect nito. Alright, bibili ako ng isaw sa tapat para pampulutan natin. Umalis ito agad na bagsak ang balikat, kaya naipilig ni Gail ang ulo. Ano kayang ina-expect nitong marinig kanina? Sa sala, uminom sila para makapanood ng TV. May 2 bote ng gin, kalahating litrong pineapple juice at pulutang ihaw-ihaw na binili lang sa kanto. Naka-t-shirt lang si Gail at shorts. Si Adrian nakapambahay din, gamit ang maluwag na polo at gray pants. Marunong ka ba uminom nito? Baka mamaya puro mamahalin ang ininom mo Wag na wag kang susuka sa higaan. Umirap si Adrian pero tinanggap ang baso. I don't usually drink like that. Yung tipong sasakit ang katawan kinabukasan. I don't like the feeling when I wake up. Last kong ginawa yun siguro nung burol ni na mama at papa. Napansin niya na hindi na ito gaanong naapektuhan kapag biglang nababanggit ang mga magulang. Napangiti si Gail bago tinungga ang isang baso. Yan ang alak, masakit sa lalamunan pero sumisipa. Mukhang hindi ka ganun kasanay sa pag-inom. Oo, sanay na ako, no? Kailan nga ba yung last ko? Last year siguro. Sagot niya na pinagtawanan lamang ni Adrian. See? It's fine, Gail. Masama sa kalusugan kapag panay inom. It's enough to drink 4 or 5 shot of glasses. Para lang maging masaya at confident sa sarili. Mabilis na lumipas ang 3 tagay. Naging mas personal ang mga katanungan. Kahit anong lakas ni Gail, sa pakikipagbasag ulo. Kahinaan niya naman ang pag-inom ng alak, kaya mabilis na uminit ang kanyang mukha at leeg. Anong gagawin mo kung bigla ako mawala bukas? Tanong ni Gail habang kumakagat sa mansanas na kinuha ni Adrian sa ref. Babalik ako sa bahay namin, but I will miss you so much. Sagot nito. Talaga? Ang klingi mo naman? Saway niya kahit halata sa mukha ni Gail na natutuwa. Ano naman ang gagawin mo kung magka-boyfriend ako bukas? Malabo mangyari ang sinasabi mo. Sumandal ang lalaki sa silya at bumusangot sa telebisyon. What if questions nga, diba? Ano nga? Pagpalagay lang natin na mangyayari nga bukas, anong gagawin mo? There's no way that's happening. Nasaktan siya. Tingin mo ba, walang magkakagusto sa akin, kaya nasasabi mo yan? Kumunot ang noon ni Adrian. Tumungga ito ng alak bago sumagot. I will not allow that. Hindi mangyayari yan kasi hindi ako papayag. Nabilaukan si Gail sa kinakaing isaw, kaya naman binigyan siya ni Adrian ng isang basong juice. Maluha-luha niya itong tinanggap at ininom yon ng mabilis. Tatawa na sana siya nang mapansin ang kakaibang titig ni Adrian sa kanyang labi. Pareho silang nakatingin sa isa't isa. Ramdam ni Gail ang kakaibang kiliti sa puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak, kaya malakas ang loob niyang hilahin ang kwelo nito. Nagpadala si Adrian at hinayaan siya. Nung ilang sentimetro na lang ang agwat ng kanilang muka. Malambing nang umiti ang lalaki, bago pinangunahan ang halik sa kanyang labi. Tigil hiningang lumandas ang luha ni Gail. Ngayon lang kasi niya ginusto na mahawakan at mahalikan ng isang lalaki. Noon pa man iniiwasan niya ang atensyon nila pagdating kay Adrian. Ayaw niya itong umahon o umalis. Gusto kita, Adrian. Pag-amin niya ng diretso at walang paligoy-ligoy. Gustong gusto kita. Mahal na yata kita, hindi ko alam. Natahimik si Adrian ng ilang segundo. Para bang iniipon ng lakas para sumagot. Sa huli, huminga ito ng malalim. Hindi ko alam kung kaya ko ba ibigay ang sarili ko ng buo, Gail. Kung basta-basta ako papasok sa relasyon na hindi pa lubos umaayos ang utak ko.
Baka imbes na masaya tayo, masaktan lang kita. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Aalagaan kita. Mariing umiling si Adrian. Hindi pwedeng ako lang yung alagaan mo. Kailangan nasa kondisyon ako para mapagsilbihan kita, maprotektahan kita, at magawang mahalin ng walang iniisip na problema. Hindi ka dapat nagtitiis sa lalaking di marunong ayusin ang sarili niya. I want you so much, Gail. Pero hindi pa ako yung taong nararapat para sa'yo ngayon. Hinawakan niya ang mukha nito at nakiusap. Sabi mo gusto mo rin ako, di ba? Parang di naman. Natitiis mo na makita kong ganito? Yes, I do. Ako itong kinupkup mo at tinulungan ng walang pagdadalawang isip. I have long since coveted your smile, Gail. Matagal na kitang gustong hawakan ng ganito. Of course, I like you a lot. Hinalikan siya nito muli at saka niyakap ng mahigpit. Umahon siya at umupo sa handungan ni Adrian. Matagal nang nakarecover ang katawan nito mula sa matinding pangangayayat. At ngayon kayang-kaya na siya nitong buhatin. Yun lang naman ang mahalaga sa akin, Adrian. Magsisisi ka kung pakakawalan mo ko ng basta-basta. Malungkot na hinawakan ni Adrian ang kanyang muka at hinagod ang kanyang leeg. Alam ko, Gail. Ngayon pa lang naiinis na ako sa sarili ko. Gusto mo bang humiga rito? Itinuro nito ang sariling dibdib, kaya naman humilig doon si Gail at inumpisahang halikan ang leeg ni Adrian. Pabulong itong napamura sa kawalan, kaya naman masaya siyang tumango. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, umahon siya saglit upang hubarin ang suot na damit. Merry Christmas, Gail. Napabunghalit ng tawa si Gail bago sinunggaban ng tsansa. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na gusto niyang mahawakan at mahalikan muli. Kinabukasan, agad napansin ni Gail na wala roon si Adrian. Sanay siya na sa tuwing lalabas siya ng kwarto, kahit maaga siyang umaalis para bumiyahe, may nakahanda na itong kape at tinapay sa kusina. Ngayong araw ay wala. Akala niya tulog lang ito sa kwarto, kaya hindi na siya nag-abalang kumatok. Pagbalik niya nung hapon, tahimik pa rin ang bahay. Pagsilip niya sa kwarto ni Adrian, doon niya lang nakita na wala ng laman ng silid. Malinis ang kama, nakatiklop ang kumot, wala ang mga gamit na nakasanayan niyang makita na nakakalat sa mesa. Para siyang nasampal ng katotohanan. Ilusyon niya lang yata ang pagmamahalan nila kagabi. Adrian? Tawag niya sa buong bahay pero walang sumagot. Mabilis siyang lumabas para silipin ang bakuran. Baka nagpunta lang ang lalaki sa tindahan, sa gilid ng kalsada. Tumawag na rin siya sa ilang kakilala sa terminal, pero lahat ay nagsabing hindi nila nakita ang lalaki. Napaupo si Gail sa sofa, hawak ang cellphone at paulit-ulit na chinecheck kung may mensahe ba o tawag. Wala pa rin. Baka emergency lang. Baka bumisita lang sa puntod ng magulang niya. Bulong niya sa sarili. Pero habang tumatagal, nagsisimula na rin siyang mag-overthink. Baka nagsawa na siya rito. Baka na-offend ko siya kagabi. Baka bumalik siya sa mga pinsan niya. Baka ayaw niya na sa akin. Napahawak siya sa sentido. Ayaw niyang umiyak pero nakakalunod ang nararamdaman niyang bigat sa dibdib. Paano kung bumalik ulit siya sa dati? Paano kung wala na ako para pigilan siya? Ipinilig niya ang ulo at nagpa siyang ipagpatuloy ang routine kahit wala na rito si Adrian. Naglilinis siya ng sala, saka lang napansin na may nakasiksik na envelope sa ilalim ng santo sa kanilang altar. Nakasulat ang pangalan niya sa harap. Maingat niyang binuksan ng sobre at may umusli na sketchpad sheet. Binuklat niya yon at nakita ang portrait. Na-realize niya ginuhit siya ni Adrian habang nagbubutingting siya ng tricycle. Masaya siya rito at puno ng buhay ang mukha niya. Mula sa maliliit na kulubot sa gilid ng mata kapag tumatawa siya, hanggang sa dimple sa kaliwang pisngi, kuhang-kuha sa larawan. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatitig doon bago niya naalala ang liham na nakalakip sa malaking sobre. Binuksan niya ito at binasa ng taimtim. Gail, kung binabasa mo to, ibig sabihin wala na ako dyan sa bahay. Pasensya na ako, umalis ako na hindi nagpapaalam.
Alam ko hindi maganda ang ginawa ko. Pero alam ko rin kung nagpaalam ako, pipigilan mo lang ako. At baka di ko na talaga gustuhin umalis. Una sa lahat, salamat. Hindi ko alam kung paano kita susuklian sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Binuhay mo ulit yung parte ng puso ko na akala ko patay na. Tinuruan mo akong tumawa ulit. Pinakita mo na may mga tao palang handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Alam kong ilang beses mo na akong pinayuhan na magpatingin sa espesyalista. Siguro ngayon ko lang talaga naisip na kaya ko nang harapin ang takot ko. Kaya Gail, huwag ka na mag-alala. Bala ko nang simulan ng therapy. Gusto ko pag nagkita tayo ulit hindi ka na mag-aalala sa akin. Kailangan ko tong gawin ng mag-isa. Para mas matutunan kong tumayo sa sarili kong paa. Lalo na sa negosyong iniwan ni Papa. Hindi ko alam kung gaano katagal ako mawawala. Pero kung okay lang sa'yo, hintayin mo sana ako. Mahal kita, Gail. You only deserve the best in the world, kaya sisikapin ko maging better version ng sarili ko. Nagmamahal, Adrian. Hindi napigilan ni Gail na mapaupo sa sofa. Hawak-hawak ang liham at ang drawing ni Adrian. Lintik ka, Adrian? Pilit niyang pinapahid ang luha pero patuloy pa rin to sa pagpatak. Lintik ka talaga. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman niya, sa biglaang pagkawala ng lalaki, may kakaibang ginhawa rin sa kanyang dibdib. Kahit papaano may patutunguhan ang kanyang paghihintay. Nangangako siya na sa pagbalik nito, talagang babawi siya at magpapaspoil hanggang sa pagsisihan ni Adrian ang pag-alis ng hindi nagpapaalam. Makalipas ang mahigit 2 buwan mula na umalis ang lalaki, marami ring nagbago sa buhay ni Gail. Mas dumami ang regular niyang pasahero, nakapagpalit siya ng bagong gulong sa tricycle. Pero sa kabila ng kanyang pinagkakaabalahan ngayon, may parte pa rin sa kanya na sabik sa pag-uwi ni Adrian. Isang hapon, galing siya sa palengke. Bitbit ang 2 supot ng sangkap sa lulutuin nang mapansin niyang may nakaparadang sasakyan sa tapat ng gate. Hindi niya kilala kung sino ang taong yon at kung kaninong kotse yon, mukhang mamahalin pa. Habang papalapit, nakita niya ang pamilyar na porma ng lalaking nakatayo sa gilid. Malinis ang gupit, nakapolo ng kulay navy blue, may dala pang bouquet ng yellow tulips. Napatigil siya sa paglalakad. Adrian? Ngumiti ang lalaki. Hindi gaya ng dati na tipid at mahiyain. Ngayon napakalawak ng ngiti nito. Hi, Gail. Bago pa niya mapigilan ang sarili, iniwan niya sa kalsada ang mga pinamili at diretso siyang lumundag papunta sa bisig nito. Tawa lang ang sinagot ni Adrian bago siya niyakap ng mahigpit at iniabot ang mga bulaklak. Para sa'yo. Kumusta ka? Ba't parang pumayat ka ng konti? Tinanggap niya ang bigay nito at hinila ang braso ni Adrian papasok ng bahay. Pumasok ka sa loob. Kanina ka pa ba rito sa labas? Ang init-init, Adrian. Teka lang, yung mga pinamili mo. Ito na ang kumuha ng kanyang naiwang supot bago sumunod sa loob ng bahay. Pagpasok nila, saka lang napansin ni Gail ang ilang pagbabago sa itsura nito. Mukhang nag-gym na ito. Presko manamit. May liwanag na sa mga mata. At ang pinaka nakakatuwa, wala na ang matamlay nitong pagkilos. Napalitan na ng liksi. Anong pinagbago mo ah? Para ka ng ibang tao? Saka lang dumikdik sa isip ko na isa ka nga palang architect. Ang professional mong tingnan. Mukha ba ako nagbebenta ng lupa? Akala ko pa naman maayos ang suot ko. I was hoping to win you back. Anong win me back? Di naman ako nawala eh. Alam ko na umalis ka para mapabuti ka. Tignan mo, ang laki na nag-improve sa'yo kahit pa ilang buwan ka lang nawala. Mabuti na lang, Gail. Hindi ko alam kung anong aabutan ko sa pagbalik dito kaya aaminin ko. Natakot ako sa magiging reaction mo. Kamusta naman? Mukha ba akong galit? Hindi, kaya salamat, Gail. Lihim siyang napangiti. Habang kumakain sila ng merienda na niluto ni Gail, nagkwento si Adrian tungkol sa natutunan nito sa 2 buwan na pagkawala. Marunong na rin ako magluto ng ibang ulam. Ipagluluto kita ng putaheng alam ko. Sa wakas, nanumbalik na ang gana ni Gail sa pagkain. Nakinig lamang siya kay Adrian upang makabawi sa nawalang oras. Pagsapit ng gabi, naupo sila sa labas ng bahay, may tig-isang tasa ng kape. Muli na naman siyang niyakap ng lalaki. Nagawa pa nitong hawakan ng kanyang tiyan. Salamat sa paghihintay.
Bukod sa trabaho, wala naman ako ibang ganap sa buhay. Kaya nung dumating ka, kahit papano, sumaya na rin ako. Ano ba ang 2 months? Mabilis lang yan eh. May papakita nga pala ako sa'yo. Naglabas na isang maliit na kahon si Adrian. Binuksan niya ni Gail. Natagpuan na isang susi na nakakabit sa keychain na may disenyo ng maliit na bahay. Sa ilalim nito, nakaukit ang mga silitang, "Home is where you are." Anong meron sa susing to? Dito na ba ako titira sa maliit na bahay? Natatawang sabi niya. Susi yan ang bahay ko, Gail. Gusto ko na dumalaw ka rin doon kahit minsan. I would love to have you there. Para mas makilala mo pa, pati sina mama at papa. You can visit the house where I grew up. Napakurap si Gail. Maingat niya itinago ang susi ni Adrian bago tinampal ang lalaki sa braso. Pahihirapan pa sana kita eh, kaso ginulat mo ko sa regalo mo. Sige na nga, hindi na lang. Maraming salamat, Adrian. Habang sinasanay ni Gail at Adrian ang sarili sa bagong setup, may kung ano naman na lumulobo sa kanyang tiyan. Isang araw, nagkasabay silang maligo ni Adrian nung mapansin nito ang bump sa kanyang puson. Nahihiya si Gail na parami yata siya ng kain nitong mga nakaraang araw. Kaya naman itinatago niya lagi sa lalaki ang kanyang pagbibihis at pag-aayos. Hindi naman ito tumigil at halos 3 araw na siyang inoobserbahan. Isang umaga, hindi na nakayanan ni Gail ang judgmental nitong paninitig at bumasangot siya. May problema ka ba sa akin? Natigilan si Adrian. Huh? What do you mean? Mag-iisang linggo ka nang masama ang tingin sa akin eh. Gusto mo na bang mag-diet ako? Hindi niya akalain na bigla na lang iiling si Adrian. Dapat mag-impake ka na. Papalayasin mo ako sa sarili kong bahay? Mabilis pa namang umilit ang ulo niya ngayon at sinusubukan siya ng lalaking to. Nope. Lumipat na muna tayo sa bahay ko para maiba naman. Sigurado ka bang yan lang? Baka may gusto kang sabihin. Wala naman. Kailan ka free? Para masabihan ko ng mga tao sa opisina na absent po na ako. Wala akong gagawin bukas kasi coding ko. Magdadala na lang muna ako ng konting damit. Sure, love. No pressure. Tumingin muna si Adrian sa kanyang tiyan bago umalis. Kaya lumala lamang ang insekuridad ni Gail. Ngayong magaling ito, natututo na ito maglihim sa kanya. Kinabukasan, mula pa lang sa malayo, alam na ni Gail na hindi basta-basta ang bahay ni Adrian. Pagpasok nila sa subdivision, sinalubong sila ng malalapad na kalsada. Punong matataas at mga bahay na parang galing sa architectural magazine mismo kinuha. Nahihiya siyang ipasok ang kanyang tricycle. Hindi na babagay dito ang kanyang simpleng pamumuhay. Bumagsak ang panga niya nung sa wakas makita ang tahanan ni Adrian. Napakalaki nito. Aabot 3 palapag ang taas. May swimming pool pa. Malawak na bakuran sa loob. Adrian, di mo naman sinabi na mala hotel pala tong bahay mo? Komento niya. Natawa lang ang lalaki. Habang binubuksan ang gate gamit ang remote. Bahay natin yan, okay? Stop treating yourself like an outsider at maging komportable ka lang dito. Saway ng lalaki sa kanya. Pagpasok nila sa loob, halos malulas si Gail sa lawak ng espasyo sa tanggapan ng bahay. May 2 set ng sofa, chandelier sa gitna, at mga kortinang kulay cream na umaabot hanggang sahig. May halimuyak ng bagong pinturang kahoy. Halatang pinaayos pa bago siya lumipat. Grabe, ako lang yata ang magdadala ng dumi sa bahay niyo? Naging masama ang timpla ng mukha ni Adrian. Bahay natin. Pag-uulit nito bago siya ipinasyal sa loob. Sa ikalawang palapag, ninala siya ni Adrian sa isang malaking kwarto na puno ng mga larawan. Mula sa baby pictures hanggang sa mga family trip nito, kasama ang mga magulang. Kami to sa Baguio. Tuwing summer umakyat kami ni Papa. Siya nagturo sa akin na mag-drawing. Si Mama naman, siya yung dahilan kung ba't marunong ako mag-alaga ng halaman. Siya rin yung nag-insist na magkaroon kami ng hardin dito. Tahimik lang si Gail na nakikinig sa bawat kwento. Ramdam niya na wala na ang dating pagluluksa ni Adrian at napalitan ng kapayapaan. Tanggap na nito ang pagkawala ng mga magulang. Hindi sa ayaw ko sa bahay mo, Gail. I loved it. Doon ako tumira na halos 1 taon, di ba? But this house,
Mas safe ito dahil malayo sa mga tao. At kung bubuo tayo ng pamilya dito, makakagalaw ka na husto. Napagtanto sa wakas ni Gail na hindi lang ang bahay ang nais ipakita ni Adrian, kundi ang sinseridad at plano na makasama siya sa pagbuo ng pamilya. Tinanggap niya ang alok nito na dito manirahan mula ngayon. Mukhang hindi niya kailangang magpa-spoil dahil gagawin ito ni Adrian kahit pa hindi niya hilingin. Pagbaba niya sa veranda, huminto sila sa isang bangkong kahoy, tanawang hardin na puno ng bulaklak. May mga rosas, sunflowers, at ilang punong namumunga. Mukhang inaalagaan ito ng husto ni Adrian. Masaya niyang ninanam na mamalinis na hangin nang bigla na lang siyang akbayan ng lalaki. Gail, sana hindi ka ma-offend sa tanong ko ha. It's time that we talk about this. Ano yun? Kailan ka huling dinatnan ng dalaw mo? Natigilan si Gail at pilit inalala kung kailan nga. Habang patagal ng patagal, namumutla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya kasi maalala kung kailan. Kalmadong tumango si Adrian at yumakap sa kanya. May binili akong pregnancy test kit. Gagamit ka ng 3 para sigurado tayo, okay? Niyakap niya ito at itinago ang muka sa leeg ng lalaki. Tumawa lang si Adrian pero siya mismo, takot. Ayaw niyang makunan gaya noon. Gusto niya na kapag makakabuo sila ni Adrian, dapat malusog itong lalabas. Nagpalakad-lakad si Gail sa hagdan habang hinihintay na lumantad ang linyas sa PT. Nakamasid lang si Adrian sa kanya na tila ba alam na magiging sagot. Natawa siya dahil sa wakas, alam niya na kung ba't ganun ang pagtitig nito sa kanyang tiyan. Ilang saglit pa, sinilip niya ang result. Nakangiting lumingon siya kay Adrian. Hindi ito gumalaw. Nang ilang segundo kaya tumikim siya. Positive ang result. Tumayo ito sa wakas yumakap sa kanya. I'm just memorizing this moment, Gail. Every detail. Every reaction. Kasi iguguhit kita ulit. Masaya ka ba? Marahang tumango si Adrian at hinaplos ang kanyang baby bump. Ngayon alam mo nang hindi siya taba ha? Tinampal niya ang braso nito at banas na umiling. Kung sinabi mo lang agad, di ba? Malay ko ba sa'yo? You don't mark your calendar. Sa ako lang napansin yung pads na binili mo nung di pa ako umaalis sa bahay. Nandun pa rin pagbalik ko. Napapalatak siya sa talas ng memorya ni Adrian. Pagdating sa memorya, magaling to. Grabe naman, pati pads ko sinaulo mo. Hindi nito maitatanggi ang kanyang paratang kaya nagtago ito sa kanyang balikat. I'm just glad, Gail. Para bang nabigyan ulit ako na ibang purpose sa buhay. I thought I'd live to love you. May paparating pa palang sorpresa sa atin. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ng taimtim. Lagi kami maghihintay sa pag-uwi mo, Adrian. Nandito lang kami. Lumipas ang ilang linggo at madaling nakapag-adjust si Gail sa malaking bahay. Kahit pa maraming beses siyang naliligaw sa dami ng pasilyo, nahahanap niya pa rin agad ang destinasyon. Isang umaga, bumaba siya para magluto ng almusal. Naunahan siya ni Adrian sa kusina. Suot nito ang apron at mukhang focus na focus sa pagluluto ng pagkain. Ang bango naman ng sinangag na yan. Nagkibit balikat si Adrian bago lumapit sa kanya at humalik. Good morning, love. Maaga akong aalis mamaya, may meeting sa kumpanya. I think I'd rather continue what Papa started. Ang pagguhit ko, it will be only for you and for our baby. Gaya ng pagsakripisyo nito sa pagiging architect, si Gail naman tumigil sa pamamasada. Inilalabas niya ang tricycle kapag mamamalengke siya o bibili sa malapit. Nag-aalala si Adrian para sa kanya at sa bata, kaya hanggat maaari pinagbibigyan niya ito. Malapit na ang date ng unang check-up mo. Huwag ka masyado nasa-stress sa mga pinapanood mong K-drama. Nakakaubos ka na isang buong pack ng tissue kakaiyak mo. Hindi ka naawa sa mugto mong mga mata ha. Pangangaral pa ni Adrian habang kumakain. Ang ganda palang manood ng mga palabas, Adrian. Nakalaki pa ng TV mo. Yung ulo ng bida halos kainin na yung buong screen. Minsan sumama din ako manood para dalawa tayo umiyak. Natawa ito sa kanya. Nope. Kung tayong dalawa iiyak, sino magpapatahan sa'yo? Ngumuso siya sa direksyon ni Adrian. Tumayo ito para kumuha ng gatas sa ref. Pagkatapos sinalikan ng kanyang noo.
Sa totoo lang, handa si Gail na sundin ang anumang gusto ni Adrian, lalo na kung makabubuti ito sa kanilang relasyon. Wala siyang problema doon dahil sa wakas, natutunan niyang magtiwala ulit ng buo sa tamang tao. Sa katunayan, wala na siyang mahihiling pa, lalo pat napakalayo ng kanyang pamumuhay noon, kesa ngayon dahil sa tulong ni Adrian. Pero ang lalaking ito, tila hindi makontento hanggat hindi na ibibigay sa kanya ang lahat. Isang gabi matapos ang hapunan, naglalakad sila sa garden. Doon lumuhod si Adrian at pinakita sa kanya ang isang maliit na kahon. Say I love you. Ipapakita ko sa iyo laman. Biro nito na agad niya namang sinakyan. I love you very much, Adrian. Sige na, buksan mo na. Proud na binuksan ni Adrian ang kahon at bumulaga sa kanyang isang napakagandang singsing. Walang katulad at base sa disenyo pa lang, tila napakahirap gawin. Mukhang idinisenyo mismo ni Adrian ang kanyang engagement ring. Gail, let me be your man for life. I want you to have all the finest things in the world. Habang buhay kong tatanawin bilang blessing ang pagdating mo sa buhay ko. Let me serve you forever, Gail. I can be your loyal soldier, so please will you marry me? Pinagmasdan ni Gail ang pailaw sa paligid at ang seryosong mukha ni Adrian. Hinalikan niya ito ng mariin at tumango. Habang buhay pangako yan. Yes, I promise. At hindi naging simple ang kanilang kasal. Bilang masinop na tao, ngayon lang nito binuhos ang pera para bigyan si Gail ng isang mala-fairy tale na wedding ceremony. Hindi nito inimbitahan ng mga kamag-anak na naging kaaway niya noon. Pero napuno pa rin ang cathedral ng mga taong gustong makisaya sa kanilang pag-iisang dibdib. Habang naglalakad siya sa aisle, hindi maalis ang ngiti ni Adrian sa kanya. Pakiramdam niya tuloy, hindi lang ang Diyos ang witness sa kanilang pagmamahalan. Ngayon, kundi pati na ang yumaong mga magulang ng kanyang partner. Dahil sa dami ng komplikasyon, bago ma-finalize ang lahat ng detalye ng kanilang pagpapakasal, inabot ng halos ilang buwan ang paghahanda. Kung kailan natapos ang palitan ng I do at nagbigay ng hudyat ang pare, tila ba naging mitsa rin yun para mag-umpisang humilab ang kanyang tiyan. Ang biyaheng papunta sana ng honeymoon na uwi sa emergency room. Manganganak na si Gail sa kanyang panganay na lalaki. Isang buwan makalipas ang kasal, maaliwalas ang umaga sa veranda ng bahay. Nakaupo si Gail, may hawak na tasa ng gatas habang si Adrian nasa tabi niya. Buhat-buhat ang isang munting sanggol na mahimbing na natutulog. Love, kung bumitiw ako noon, di ko mararanasang kargahin ang sarili kong anak. Dati nalulungkot ako sa pagkawala ni Papa pero ngayon, isa na rin akong ama. If Liam was in my shoes before, gusto ko rin makamove on siya, maging masaya sa buhay. Siguro yun din ang gusto ng Papa ko. Napangiti naman siya. Ang saya ko kasi nagtagpo ang landas natin, Adrian. Kung di ikaw ang lalaki makakatuluyan ko, wag na lang, no? Higit sa perang binibigay mo sa akin. Kahit nung saan ka pa nakatira, masayang-masaya na ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, ha? Palalakihin natin ng maayos si Liam. Nasabihan na ba kita ng I love you? Ngayong umaga, Gail? Hindi pa. Umakbay ito sa kanya at ipinatong si Liam sa kanilang gitna. I love you and good morning, May Gail. Magandang umaga rin, Adrian. Mahal na mahal kita. Habang hindi pa ganun kainit ang sinag ng umaga, naglakad-lakad sila sa garden. Masayang namumulot ng bulaklak si Gail at pinapatong niya sa ulo ni Adrian. Para itong anghel na bumaba sa lupa upang pasayahin siya. At sa gitna ng tawanan, kulitan at iyak ng sanggol, muling napatunayan ni Gail at Adrian na minsan, ang pinakamagandang happy ending, sinimula ng malulungkot na trahedya. Kung saan kailangang bumangon muli at magtiwala ang pusong binasag ng pagkakataon. Ang kwento ni Adrian at Gail, ang nagturo ng mahalagang aral tungkol sa pag-ibig, pagtitiwala at pagbangon mula sa madilim na yugto ng buhay. Pinakita nila na ang tunay na pagmamahal, hindi lamang nasusukat sa magagandang panahon. Sa halip, ito ay sinusubok sa gitna ng kahinaan, sakit at personal na laban. Tulad ni Gail,
Minsan kailangan nating magsilbing pader na masasandala ng ating partner. Kaya naman nang ipakita ni Adrian, ang pagpapagaling ay isang proseso. Minsan kailangan nating bigyan ng sarili ng pagkakataon na ayusin ang sugat bago natin lubos na maibigay ang ating pagmamahal sa iba. Higit sa lahat, itinuturo ng kanilang kwento na ang pagmamahal hindi humihingi ng kapalit. Ang tunay na magandang relasyon nakaugat sa malasakit, pangunawa at paniniwala sa potensyal ng isa't isa. Kapag pinagsama ang tapang ng pagmamahal at determinasyong magbago, lahat ng hindi pwede, nagiging posible. The end.